rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi ang pag-aalala ni Osabel at Ricardo sa nangyayari ngayon kay Samantha sapagkat hindi pa rin nila nahahanap ang dalaga. Tanging ang sasakyan lamang nito na tadtad ng bala ang huling nakita sa crime scene. Kaya sa pagkakataong ito ay kikilos na si Ricardo at dito niya na nga inutusan ang kanyang alipores na gumawa ng paraan at hanapin sa kahit saang sulok ng lugar. Samantalang dito na rin nakapagdesisyon si Ricardo na pumunta na sa pamamahay ng mga Zafra. Alam kasi ni Ricardo na walang ibang gagalaw sa kanyang anak maliban dito sa mga Zafra. Lalo pat nakakulong ngayon ang anak nitong si Victor. Kaya nasisigurado ni Ricardo na may binabalak na masama ang mga Zafra laban sa kanyang anak na si Sam. Kaya naman naglakas loob na si Ricardo na pumunta sa mga Zafra. Doon ay nagulat si Mariano kung bakit naroroon si Ricardo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ricardo at agad niya nang tinanong na nasaan ang kanyang anak. Kaya naman dito tumatawa-tawa lamang si Mariano na animoy walang alam sa nangyari. Kaya naman nagkatutukan sila ng baril at dito pa naghasik itong si Mariano na baka nakakalimutan ni Ricardo na nasa teritoryo niya ito. Kaya naman nagkapalitan nga ng tutukan at dito na nga sinabi ni Ricardo na wag umano siyang babanggain ito dahil alam niya na hawak lahat ni Ricardo ang ahensya. Kayang-kaya niya umanong buwagin ang organisasyon ng mga Zafra. Hindi naman natinag itong si Mariano, ngunit takot na takot nga ang asawa nito dahil alam niya kung paano kumilos itong si Ricardo at lahat ng kanyang mga sinasabi ay kanyang ginagawa. Kaya siya na ang pumagitna dito at humingi siya ng paumanhin kay Ricardo. Sinabi niya na totoong wala silang alam. Kahit naman papaano ay may natitira umanong ugnayan sa kanilang pagkakaibigan at hindi kailanman gagawin ni Mariano na saktan ang pamilya ni Ricardo. Dahil doon ay tila ba nahimasmasan si Ricardo, ngunit hindi pa rin siya sapat ang kutob niya. Umalis siya roon habang itong si Sam ay tuluyan na ngang nagising. Ngunit nakapagtataka ay wala ito sa kanyang katinuan. Nagtatanong siya kung nasaan siya, sino siya at bakit siya naririto. Kaya bigla nga niyang sinakal itong si Gabo. Kaya naman nagmamakaawa ngayon ang tiyahin ni Gabo. Nabitawan ang binata sapagkat narito umano siya dahil nahulog siya mula sa bubong. Ngunit itong si Gabo ay nagbabakasakali. Sinabi niya kay Samantha na asawa niya si Gabo, bagay na hindi agad pinaniwalaan ni Sam. Pansamantala kasing hindi maayos ang pag-iisip ni Samantha lalo't mataas ang kanyang pagkakahulog. At dito rin tila nagkaka-infeksyon ang sugat ni Samantha dahil sa hindi rin maayos na paggagamot nito. Kaya naman dito na ikinuwento ni Gabo ang nangyari. Nakinig si Samantha. Kaya naman maya-maya pa ay unti-unti na ring nanunumbalik sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari. Tinambangan umano siya ng mga Zafra at kinakailangan niyang makuha ang kanyang cellphone. Kinakailangan niyang tawagan ang kanyang pamilya para ipaalam dito ang kanyang estado dahil alam ni Sam na nag-aalala number 1 ang kanyang inang si Osabel. Hindi na rin inisip pa nitong si Sam na mag-aalala ang kanyang ama dahil alam niya na masama ang loob nito noon pa man na pagkawala ng kanyang